sa aking munting channel. So mga kababayan, ito, proud na proud po itong mga banateros. Okay. So nakipag-usap daw po sa kanila si Sara Duterte. So alam na natin 'to mga kababayan. Pag ang isang politiko lumapit sa vlogger, alam na natin 'to. Alam na natin 'to, 'di ba? At alam din naman po natin mga kababayan, no, na itong mga banateros na 'to, mga bayaran 'yan. Diyos ko naman, baka sabihin niyo naman naninirang puri tayo mga kababayan. Mga bayaran po yung mga banateros na 'yan. So paano ko nasabi? Una, kayo ba, papayag ba kayo na magsasalita kayo sa SMNI ng walang bayad? Doon pa lang ibig sabihin nun bayaran na itong mga 'to. O 'di ba? Bayaran 'tong mga 'to mga kababayan. So ngayon, ito, okay, proud na proud pa talaga sila kanina, eh, oh. So sabi pa ni Banat Bay kanina, Banat Bay, 'di ba? Meeting with the legit Banateras, Madam VP Sara Duterte. Ayan, no? Oh. So makita natin dito, 'di ba, si Dada, diyan si Dada na gusto kong hamunin ng suntukan, si Coach Oli na manyaki, si Banat Bay na bakla, si Judea na kalbo, tapos si Jay Guevara na mukhang unggoy. So yan. So alam naman po natin mga kababayan, no, na 'di ba, na marami po talagang issue na kinaharap si Sara Duterte. So syempre kailangan po talaga ni Sara Duterte ng mga kakampi. So actually medyo natural naman 'yon, no. Natural sa politiko 'yon, 'di ba? So ngayon, sabi dito, no. So dahil nga po diyan, no, dahil po diyan sa nakipag-usap nga si Sara Duterte, kasi nga po nabibisto na po si Sara Duterte. Nabibisto na po si Sara Duterte sa mga katangahan niya sa DepEd. Gano'n lang kasimple 'yun, eh. Oh, kasi mga kababayan, tingnan niyo 'to, okey. Tingnan niyo, ito yung malupit dito, eh. Oh, DepEd built only 192 classrooms out of 6,000 target in 2023. Oh, 'di ba mga kababayan, 'di ba ang plano talaga ng DepEd ay makapag-build sila ng 6,000 na classroom. 'Yun lang ang napagawa ni Sara Duterte, 192. Oh, 'di ba? So siyempre mga kababayan, ang dami na pong lumalabas ngayon tungkol sa COA. 'Di ba, may problema pa si Sara Duterte sa confidential fund. 'Di ba, confidential fund ng OVP, may problema siya do'n. Tapos may problema din si Sara Duterte sa confidential fund sa DepEd mismo, 'di ba? Tapos may problema pa si Sara Duterte sa mga proyekto niya sa feeding program ng COA. Actually, ang dami na pong kapalpakan ni Sara Duterte, no? At ito po ay na-expose na po ngayon. So ngayon, syempre natural, ang daming expose kay Sara Duterte ngayon. So kailangan talaga ni Sara ng mga kakampi. Yan, baka gusto niyo kampihan, di ba? So ayan na nga po, dito na nga po papasok itong mga banateros na 'to. Ayun na, no, di ba? Lupit talaga, no? Ano yung si Sara, nakapandoktor? Nakapandoktor ba? So continue natin, So sabi dito, okay. The Department of Education, DepEd, built only 192 classrooms or 3% out of its target 6,379 rooms in 2023, according to the COA Commission on Audit. Di ba? Only 192 out of 6,379 classroom were completed, constructed in 2023. So mga kababayan, no? So kaya pala nangungulelat lalo po yung education system ng Pilipinas. Walang classroom. Di ba 6,000 na classroom para sa buong Pilipinas, 192 lang po yung nagpagawa ni Sara Duterte. Ano nangyari? Di ba? Oh. So sabi pa dito, continue natin, sabi pa dito. Okay. The same report, so ito pa, hindi lang classroom yung problema. The same report also showed that while the DepEd Annual Procurement Plan, APP, stated that the delivery of 5,800 school furniture, particular seats, should happen from May to June 2023, the contract for this were only completed in December 2023. Yon. So, ibig sabihin mga kababayan, so May, June, July, August, September, October, November, December. Oh, 7 buwan po. Last year 2023, 7 buwan po na nakaupo, 'di ba? Na nakaupo sa sahig yung mga estudyante.
Isipin niyo, 7 buwan na nakaupo yung mga estudyante habang nag-aaral sila. So, anong matututunan ng mga estudyante niyan? Kasi ito mga kababayan 'no, nakipag-bidding. Kasi ito 'no, furniture lang ito, eh. Furniture ito, 'di ba? Tables, 'di ba? Puwedeng armchair, 'di ba? Puwedeng desk o kaya table ni ma'am, table ng teacher. Isipin mo, inabot ng 6 na buwan, inabot ng 7 buwan. So, ito yung sinasabi ko, eh. For example kayo 'no, kasi gobyerno kayo, dapat yung pinakamagandang procurement yung makukuha ninyo, pinakamagandang bidding yung makukuha ninyo. Saan ka nakakita na o-order ka ng upuan, makukuha mo pa ng 6 na buwan? Hindi nga, 'di ba? Saan ka nakakita ng gano'n? O kunwari kayo, order kayo sa Shopee, papayag ba kayo na 7 buwan bago makuha yung order ninyo? 'Di ba? Oh, so continue pa natin, sabi pa dito, okey. Thus the target of, 580 school seats to be delivered in 2023 was not accomplished, COA added. Oh, so hindi pa pala na-accomplish, no? Likewise, the same report said that the DepEd was only able to complete the repair and rehabilitation of 208 classrooms, way behind the target of 7,000 rooms. So mga kababayan, may pera po yung DepEd. Dito lang talaga ako nagugulat, eh. Yung DepEd po, siya po yung pinakamataas po na nakuhang budget noong 2023. Pangalawa dito yung DPWH. So, ibig sabihin nun, may pera yung DepEd. May pera yung DepEd, hindi mo ginastos. May pera yung DepEd, hindi ka nakapagpagawa ng classroom. May pera yung DepEd, binigay ng gobyerno, hindi ka nakapagpagawa ng mga sira-sirang classroom. Anong klase yan, Sarah? Isipin nyo, DepEd pa lang to, hindi niya maayos. Paano pa kaya pag buong Pilipinas pa to? So ngayon mga kababayan 'no, continue pa natin, sabi pa dito, of the 7,500 classroom for repair, so bla bla, okey na yan, the total cost of the above mentioned items under the Basic Education Facilities Program is worth than at least 816 million. Tandaan natin mga kababayan 'no, meron pang 30 billion ata 'no, na hindi nagastos si Sara Duterte 'no, kung di ako nagkamali 'no. So 30, tamad talaga, 'di ba? So sabi pa dito, the high rate on obligations does not fully indicate effectiveness and efficiency since these obligations are only valid commitments based on the awarded contracts, purchase order, where goods are not yet delivered and projects are not yet started, COA said. So, ibig sabihin mga kababayan, hindi natapos, hindi nasimulan, at saka on delivery pa. Pangit men, ang pangit nito. Di ba? Continue pa natin, no? So, ito yung malinaw dito. Tingnan nyo, Expectation versus reality. Nakuha ko to sa Rappler, eh. So, total ito. Okay? So, new classroom, 192 sa 6,379. Tapos classroom repair, 7,000 sa 200. Di ba, tingnan nyo, pangit, di ba? Last mile school, di ba? 88 sa 3, di ba? Ewan ko ba, no? So, ngayon, hindi pa dyan natatapos, mga kababayan. Meron pa dito. Sabi pa dito, di ba, 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020. So, sabi po ito ni Secretary Angara. Isipin niyo mga kababayan 'no, itong problema po na 'to sa laptop, ito pa yung na-hostage ng Transpac. So siyempre alam naman po natin na palpak na nga yung DepEd nung panahon ni Duterte, tapos yung hinawakan ni Sara Duterte, dapat yung mga problema na naiwan nung dating administrasyon, dapat ito yung mga una mong ginawa. Ito yung mga una mong dapat na ginawa ng solusyon. Isipin mo, since 2020, meron pang meron pang mga laptops na naiwan do'n sa Transpac, 'di ba? Oh, tapos ito na nga, oh.
So ngayon naghanap ako ng isang article. Naghanap ako ng article kung ano ba yung mga achievement ni Sara Duterte. So syempre hinanap natin. O, di ba? So meron naman daw, sabi ng ano to eh. Ano to? Sabi naman ng Manila Bulletin ko ata nakita to, no? Manila Bulletin. Okay? So sabi dito, a closer look, Sara Duterte's learner-related accomplishment as DepEd Secretary. So dito pinakita dito sa article na to, yung mga accomplishment nga raw po ni Sara Duterte. So una sabi dito, unang-una yung matatag curriculum, 'di ba? First off, actually kailan ba nabalita to? Nabalita ito noong July 9. So ibig sabihin nito, nag-resign na ata si Sara dito, no? July 9. So sabi dito, oh, first off, Duterte said DepEd launched the matatag curriculum. Oh, so ngayon, isa daw sa mga achievement ni Sara Duterte is yung matatag curriculum. So paano magiging achievement yung matatag curriculum kung kailangan pang i-revise? 'Di ba? Hindi nga, 'di ba? Paano naging achievement ni Sara Duterte yung matatag curriculum kung kailangan pa palang i-revise? 'Di ba nagrereklamo yung mga teacher ngayon na overload daw po yung matatag curriculum. Kung napanood niyo nga yung hearing kahapon, sinabi nga po ni Secretary Angara na i-revise po nila yung matatag curriculum. Ipapapatuloy nila pero i-revise nila. So para sa akin hindi siya achievement. Especially hindi naman si Sara Duterte gumawa niyan. 'Di ba? Yung mga ano yan, mga suppliers, yung mga inappoint niya, ayan ang gumawa ng matatag curriculum eh. Tapos yung Catch Up Fridays, 'di ba? Yung Catch Up Fridays daw po mga kababayan, parte daw po ito ng achievement ni Sara Duterte na hindi po ako naniniwala doon. 'Di ba? Kasi nag-implement si Sara Duterte ng Catch Up Fridays nang walang materials. So paano naging achievement 'yan? 'Di ba? Tapos sabi pa dito, meron pa dito eh. Ito. We are also returning to the original school calendar to ensure your safety during the hot summer months. Duterte explained, highlighting adjustment in the calendar in the previous school year and changes in the coming years. So ngayon, ito, sabi ni Sara yan. Di ba na in-adjust niya raw po, isa daw ito sa mga achievement ni Sara Duterte. In-adjust daw po ni Sara Duterte yung school year para maging normal na ulit. Pero mga kababayan, naunahan pa po siya ni PBBM. Di ba naalala niyo yun, di ba? Di ba nung malapit na yung pasukan, nagtatanong yung mga parents kung ano bang buwan yung tawag nito, yung pasukan ng mga estudyante. Walang masagot si Sara Duterte. Ang sumagot pa dito si PBBM. Di ba sabi ni PBBM noon, kung naalala nyo gano'n, sabi ni PBBM ngayon, adjust natin paunti-unti. Kung ngayong taon ganito, next year, adjust na yan. Fully adjusted na yan. So wala pa rin ginawa pala si Sara Duterte. Wala pa rin pala, no? Tapos, continue pa natin, sabi pa dito, ito yung malupit. Health and nutrition. Duterte also noted that during her term, DepEd established the first mental health and wellness unit. Okay? So ngayon, kung meron mang nakakailangan ng mental health, mukhang si Sara Duterte ata yun. Di ba? So through the creation of this unit, Duterte said over 10,000 personnel were trained in psychological first aid and established DepEd's first mental health support network. So ngayon mga kababayan, no, actually, yung isa din po sa pinagmamalaki ni Sara Duterte is yung feeding program. Isa yan eh. Isa yan sa pinagmamalaki ni Sara Duterte eh, yung feeding program. So mga kababayan, tinan nyo isa na nga lang ito sa pinagmamalaki ni Sara Duterte, pamalpak pa. Tinan nyo sabi dito COA flags DepEd's 5,000, COA flags DepEd 5.69 billion school feeding program. Isipin nyo pati feeding program palpak din. So lumalabas dito mga kababayan, zero achievement nga. 'Di ba? So ano problema dito sa feeding program dito?
So, sabi dito, okay, sabi dito, Manila, Philippines, school in several regions failed to deliver the Department of Education 5.69 billion feeding programs to students last year. Overlapses that led to the delivery of moldy, insect-infested nutribans, rotting food items, and ano, unsanitary packaging, and mislabeled manufacturing and expiry details. An annual state audit showed. Tignan niyo naman mga kababayan kung gaano kababoy yung ginawa ni Sara Duterte dito. Feeding program mga kababayan. Anong binigay ni Sara Duterte? Nilulumot. Inaamag na Nutriban. O, di ba? May insektong Nutriban. Bulok na Nutriban. O, unsanitary packaging. Mislabeled manufacturing. Expiry details. Pati mga bata lalasunin mo? Oh, hindi nga. So ngayon na lumalabas ngayon, zero achievement si Sara Duterte. Kasi naghanap talaga ako eh. So ano ba nagawa ni Sara Duterte? Ano ba nagawa niya? Yung maglagay ng bibi sa ulo yung mga estudyante? Yung tanggalin yung mga poster sa classroom? Tapos ngayon pati feeding program mga kababayan, pati mga estudyante lalasunin niya pa. Boba ka talaga. So ngayon mga kababayan, dahil nga po dito sa mga kapalpakan nga po ni Sara Duterte, ang ending nito mga ka-streetwise, ito na. Ito ng ending. To the rescue yung mga bayaran na vlogger. Ayan, to the rescue tuloy sila ngayon. Oh. Breaking news, Inday Pusid natagpo ang nakalata. Hindi kasi mga kababayan, no? Kasi mukhang si Sara Duterte po ngayon ay naka-full, ano na siya eh. Para naka-full battle gear na siya ngayon eh. Hanap kakampi na siya ngayon eh. So ngayon mga kababayan, isipin mo ikaw, vice presidente ka. Ibis lahat ng mga kapalpakan mo, harapin mo, ang gagawin mo, mag-hire ka ng vlogger. Mag-hire ka ng mga troll. Para itago yung kapalpakan mo. 'Di ba? Parang ano naman ito, no? So yun, 'di ba? So ngayon ang malinaw dito mga kababayan, malinaw dito, wala nagawa si Sara. 'Di ba? Wala nagawa si Sara, ayun ang malinaw dito. Oh. So ewan ko lang kung meron kayong masasabi na nagawa ni Sara, pero mukhang wala talaga. O, 'di ba? So yan po, no? So yan po sa Team Replay, no nga po masabi nyo nga po dito sa kapalpakan nga po ni Sara Duterte. Okay? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then mga kababayan, no? So sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, and then pa-share na lang din po ng video po na to, no? So, okay. And then mga kababayan, meron pa tayong isang topic dito. Teka lang Actually, may tatlo pa ako.